Ako nga pala si Jonathan, di nakapagtapos ng pag-aaral, elementary graduate lang, pero andito sa Japan, lumalaban para sa pangarap. At dahil ayaw ko nga talagang doon na lang sa rice mill at sa bukid, sinubukan ko din namang kausapin ng mga magulang ko na makapag-aral kahit high school lang. Kaso di talaga pinalad eh. Talagang di kaya. Pero di ako nawalan ng pag-asa. Lagi ako nun nagdarasal na sana makapag-aral ulit ako. Siguro dahil sa kakaisip ko na makapag-aral ulit, hanggang sa panaginip, nag-aaral ako. Pero ganun pa man, alam kong may masigit na gusto si Lord kaysa sa gusto ko. Sa loob ng halos 6 o 7 taon, doon ako nagtrabaho sa rice mill. Doon ko naranasan ang hirap at namulat mahirap pala talaga ang walang pinag-aralan. At sa isip ko noon, nagsisisi ako. Kasi di ko pinagbuti ang pag-aaral ko nung elementary ako. Sabi ko nga noon, siguro kung naging honor ako nung elementary ako, di ako pinatigil ng aking mga magulang. At sa totoo lang, alam nyo ba, mahirap mga muhan. May mga pangyayari na ipamumukha sa'yo kung gaano ka kababa higit sa kanila. May mga salita na bibitawan na di mo kayang masikmura. Na para bang binili ang pagkatao mo. Samantalang sa bawat sentimo at sweldo na ibinibigay sa'yo ay pinaghihirapan mo. At di mo naman hinihingi. Kaya kung ikaw ay mahina at tatanggapin mo na lang lahat ng bawat salita at karanasan, walang mababago sa'yo. Hanggang doon ka na lang. Pero kung yung mga karanasan na hindi magaganda o mahirap ay gagamitin mong inspirasyon, maaaring may mabago sa'yo. Dahil sa pagsisikap mo. At dumating din ang pag-asa sa akin. May nakilala akong isang tao. Siya ang tumulong sa akin. Pinag-aral niya ako ng ALS. Nakatapos at nakapasa ako. Maliban doon, tinulungan niya din akong mag-aral sa TESDA. Tapos ako ng welder. Pero di ko naman nagamit. Nag-aral din ako ng ref and aircon na hindi ko rin din naman nagamit. Pero habang nag-aaral ako, nasa rice mill pa din ako. At sa totoo lang, kung hindi din dumating yung tao na yon, hanggang ngayon nandun pa rin ako. Kaya kung asan ako ngayon, siya ang dahilan. Talagang malaki din ang utang ng loob ko sa tao ngayon. Alam niyo ba, minsan may binibigay na tao si Lord para tulungan tayo. At nang nakatapos nga ako sa ALS, nagpasya na akong magpunta ng Manila para magtrabaho. Ayaw pa akong payagan ng nanay ko noon. Nag-aalala siya na baka daw mapano ako. Ganun naman ang ina, di ba? Baka di ko daw kaya. Sabi ko sa kanya noon, paano ko malalaman na kaya ko kung di ko susubukan? At kahit ayaw niya ng mga araw na yon, nag-impake ako. Di ko na nga din maalala kung nagpaalam ako sa tatay ko noon.